Okay guys, tara simulan na natin ang pagpalit ng bearing sa maingay na makina ng automatic washing. So ayan, itinawag ko na yung washing dyan at i-prepare ko na yung mga gamit. At dyan nga ay gagamit tayo na tawag dito 14mm na T-wrench. Sa pagkakataon ngayon, pinabaklas ko na yung likod para tanggalin ko yung wire ng makina. 3 wire lang naman yun. Susugin nyo lang para mabilis yung nakita, o kaya picturean nyo para hindi kayo maligaw. Saka pala, marami kasing marami kasing klaseng pag-ingay ng washing, lalo na sa mga automatic washing. Unang-una, yung barya sa loob. Pangalawa, yung gear. Pangatlo ay yung kanyang bearing motor. Ayan, medyo natagalan tayo sa pagtanggal ng wire ng motor, pero matatanggal din natin yan. Huwag lang natin madaliin ang trabaho para tayo maging maayos sa paggawa at hindi magpabalik-balik. Diyan ay tinatanggal ko na yung mga wire ng motor, at pagkatapos kukuhain ko na yan sa ilalim, atakin ko na siya palabas. Ayan. Yan, iniikot-ikot ko siya, napakaingay talaga ng motor na yan. Habang iniikot ko siya, ang ingay talaga. So ayan, natanggalan natin yung motor. So tatanggalin natin to gamit ang 8mm at 10mm. Tapos pag natanggal nito, hugutin nyo lang to. Tapos ito, tanggalin nyo lang tong 4 na to. May iba naman na motor, yung ditornilyo 10mm yun, tinatanggal lang dito. Ito kasi nakaribit. So pupukuin lang natin to ng concrete nail. Hugutin natin siya. Ganun lang. Pagtanggal to, hugot na. Tapos ito yung pinaka-bearing niya. Okay, simulan na natin. Ito guys, bigyan ko yung idea. Ito, gamit kayo yung plies. Tapos, concrete. Dito. Pingin dito. Tapos, pupukin nyo. 4 dyan. Pupukin nyo. Dito. Pupukin nyo pababa. Tatanggal na yan. Tapos ito yung bearing. So, papalitan natin. Itong ibabaw. Ito lang. So ayan, natanggalan natin. Ito yung bearing niya. Ang sukat nito, kung di ako nagkakamali, ay 6201. Sa mga motor shop, meron naman nito, bearing na to. Pero mas mainam, mas maganda, bibili kayo yung original. Kasi di naman nalalayo din sa presyo ng local. Original ang bilhin nyo kasi para hindi kayo magkaroon ng backjack. Original. So ayan, 6201. 6201 siya. Mga auto supply, mga original niyan. Kaya sa online, meron din ito sa online. Bili kayo ng marami para may stock kayo.
sa mga nagagawa. Pero sa mga nag-DIY lang, kahit sa mga auto shop na lang, kaya sa mga motor shop meron yan. So ayan yung nabili natin. Kaya lang hindi siya kaparehas nito, pero pwede na yan. Pero original yan. Sa mga auto shop kasi wala silang katulad nito. Ito lang nabili natin, pero original. Sa online meron ako nakita nito. So okay lang yun. Mahalaga, parehas original. Kapit natin dito yan. Swap. Tapos balikan natin to. Tapos, para maibalik nyo naman to, yung pinanggalingan nito dito, bilugin nyo lang to. Ayan. Bilugin nyo lang yan. Ganyan. Para pumasok ulit sa may pinakadulo nya. Ayan. Tapos, gamit kayo nito. Meron kayong mga tornilyo na ganito kalaki. Ayan. Para pang-ipit nya. Ayan. Ito nyo siya gagamitin. Dito. Pupukin nyo siya, ikakalang nyo dito sa bakal. Kung may bakal kayo, ito. Siguro nagigets nyo na yung sasabihin ko dito. Ito. Sige, palapag na lang. Palapag na lang yan. Ito. Ito ang bakal. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na ikakalang nyo lang. Tapos, pupukpukin nyo ng tornilyo na yung grinder yung dulo ay pinatulis. Kalang nyo. Kalang nyo dyan. Yan, pupukpukin nyo. Hanggang sa bumuka. Yung binilog nyo, bubuka yun. Wala ako sinabing bubuka. Bubuka. Bubuka yun. So ayan. Tapos pagkabuka, papalaparin naman para maging fit. Tapos kabila naman. Pangalawa. Ganun lang. Kung ano yung ginawa nyo nung una, ganun lang din sa pangalawa, at ganun din sa pangatlo, at syempre ganun din sa pang-apat. Dapat siguraduhin nyo na mahigpit yung inyong pagkakapukpok, kasi kapag yan ay maluwag, yan ay magkakaroon pa rin ng sanhi ng ingay, yung kanyang vibration, parang may kumakalansing sa ilalim. Kaya kailangan fit na fit siya. Okay. Ayan guys, wala na siyang ingay. Tahimik na. Oh my God! At ayan, tapos na tayo. Kung maririnig nyo, wala na kayong maririnig na ingay compare dun sa nauna. Tahimik siya.